So 3 weeks pa lang 3 weeks pa ngayon. lang. Yes. 3 weeks pa lang siya at ngayon ko pa lang siya natapos i-break niya. Pero mga last week ko lang napansin na ang lakas ng tulog, parang gripo. Oo. So ginawa ko muna yung mga nakita ko sa mga online. Mga basic. Basic. Oo. Patay-patay Oo, lang. patay-patay, gano'n. Pok. Tapos nung napansin ko na, oops, teka lang, dire-diretso pa rin to. Yan, kaya tumawag ako. Satisfied naman siya sa gawa Ay, natin. ikaw ba? Mga kapatid, kami 400 at may diferensya ang kanyang karburador, may butas. So, gagawan lang natin ng paraan, no? Mag-DIY tayo. O paano ang gagawin natin. Ang kanyang carb, ito po ay Cafe 400. Nakuha po ito sa 6 Avenue. So, gagawan lang natin ng paraan. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid ngayon kung paano natin siya gagawa ng paraan. No? Mag-DIY tayo. Yan, bago na rin ang kanyang muffler nito mga kapatid. Pinapalitan niya na rin. Pure na stainless. Tapos ang kanyang gulong bago na rin. 120, 90, yan, 18. Dito sa likod naman ay 140, 80, 17. So, gulong lang ang pinalitan niya. No? Nagpalitan siya. Tapos ito nadagdag. At saka itong maliit na box. At the same time, yun ang kanyang windshield. Yan, medyo lumiit ang kanyang windshield. Medyo gumanda din naman ang forma ng kanyang unit. So, mapakita ko sa inyo mamaya mga kapatid yung paano natin gagawa ng paraan yung kanyang carburetor. No? At kung paano natin siya i-DIY. Makikita niyo yan yung magiging successful ang ating paggawa. At saka interviewin din natin yung may-ari nito mamaya kung ilang buwan na ba sa kanya itong unit na to. At ilang araw na simula na nagsagas yung kanyang carburetor. Ayun mga kapatid, ito na, nakabili na tayo ng Mighty Band. Ayun, Mighty Band sana naman. O, di ba? Bigyan niyo naman ako ng kaunting pabuya sa December. So ito, medyo mahal lang to kasi sa hardware talaga nabili ito mga kapatid. Yun ang gagawin natin na ididikit natin dito sa mga gilid na to. So baka may mga ganitong senaryo din sa inyo, kahit sa anong unit mga kapatid, hindi lang sa dito sa Cafe 400 na to, no? Kahit sa iba mga plotter, possible pwede rin yan. Malalaman natin yan kung talagang tatagal ang Mighty Band, hindi kayang tunawin ng gasolina. So sana naman na tumagal at matakpan natin tong mga gilid na to kasi dito dumadaan yung gas kaya napuno siya. No, hindi ko lang naipakita sa inyo kanina nung binaklas ko to. Pero kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko ang link doon sa comment section sa aking Facebook live. Kasi naka-live ako nung binaklas ko to. No? Para doon niyo mapanood na talagang nagkaroon siya ng tubig o ng gasolina. So ngayon, ang gagawin lang kasi natin dito is, yun nga, Mighty Band. Didikitan natin. Bubuksan muna natin to para magsimula na tayo. Kasi napatuyo na to kanina pa. So lalagyan na lang nito ngayon. Mighty Band, sana naman. Sana naman Mighty Band. Pati ang dikit sa balot ng Mighty Band madikit na. Yung pa kaya ang liquid niya, di mas lalong madikit yun. Tara. Ayan mga kapatid, simula na tayo simula natin. Tayo ay magdidikit. Dikitan natin. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko sa taas mga kapatid kasi ano din yun, binutasan para madaanan ng gasolina. Kasi dito talaga sa dinidikitan ko na to,
Diyan siya nagsisimula. Maliit lang talaga na leak yan dyan. So sana maging maganda yung resulta nitong ginagawa nating pag-DIY. Ano? Pati itong kabila kahit walang tagas, is lalagyan na rin natin para hindi na umulit kung sakali. Baka umulit pa kasi. Mahirapan tayo. So yan, sa napaikutan na natin siya. Ang gagawin na lang natin ngayon is papatuyuin na lang yan. Napaikutan na natin siya ng mighty band. So patuyo na lang para makita natin ang resulta. Takpan na natin ang ating mighty band. So yun, habang tayo ay nag-iintay na matuyo yan, tanungin natin tong si kapatid natin o si boss, si sir, o kung anong nangyari nito, kung ilang buwan na ba yung unit niya, at saka kung kailan pa nagsimula itong overflow ng kanyang carburetor. Mga kapatid, dito si sir ang may-ari ng Cafe 400, na ginawa natin yung kanyang carburetor. So, mga ilang linggo na ba simula na siya? Siguro mga 1 week pa lang yata. Pero isipin mo, 3 weeks ko lang nabili itong motor. So 3 weeks pa lang 3 weeks pa lang. Yes. Yes. 3 weeks pa lang siya at ngayon ko pa lang siya natapos i-break it. Pero mga last week ko lang napansin na ang lakas ng tulo, parang gripo. Oo. So ginawa ko muna yung mga nakita ko sa mga online. Mga basic. Basic. Oo. Patay-patay Oo, lang. patay-patay, gano'n. Pok. Tapos nung napansin ko na, oops, teka lang, dire-diretso pa rin to. Yan, kaya tumama ako. So 1 week na to na naitawag sa atin, nagpapa-schedule niya kasi sir, medyo busy kasi rin ako rito sa mga gawa natin. So kaya ngayon ang pagkakataon niya ngayong araw na to. Yun. Pagbigyan naman natin siya na kanyang gawa. So sana maging satisfied naman siya sa gawa Ay, natin. ikaw ba? Ayun. So hinihintay na lang namin patuyuin, kaya yun. Okay naman kay sir na hindi naman siya galit yata eh. Ayun. Okay naman kasi yung performance ng bike so far. Yun na yung tool. Ginagawa ko, ang simple lang, is tuwing hindi ko ginagamit, nakapatay na sa bike. Tama yun, kasi para hindi tumutuloy yung Yes. flow ng gasolina. Tsaka ang ganda na nito mga kapatid, kaya nung kanina, nung kinuha na natin yung unang video nito, nakita nyo yung setup niya, di ba? Halos ayos na. Ginagasusan talaga, hindi talaga ang nag 400cc pataas is hindi talaga medyo may panggasto talaga dapat. Hindi yung gagamit-gamitin lang natin sa masarap. Kailangan gagasusan din natin. Parang ano yan, asawa, di ba? Bibila mo ng mga airings, mga pintas. Parang ganoon din yung motor. Parang ganoon din yan. Bibigay mo rin yung hilig, syempre. At syempre, sinasakyan din yan lagi, araw-araw. Yun yan. Okay, salamat. Say thank you. Okay, thank you kay sir. So yung mga kapatid, pati itong kanyang manifold, nilagyan na rin natin, kasi nung nakaraan, nagiging rin to, nag-issue rin to nung mga nakaraang taon pa, tagal na napupunit niya to. So, pero ngayon, may tiband na rin natin. Total, may tiband naman tayo para maging sulit na ang ating kapatid o si sir, para hindi na mag-leak o hindi magtawag nito, hindi siya palyado, kasi nag-i-start ng palyado to kapag ito ay biak or may tama yung kanyang manifold. Dito kasi nagkakaroon ng biak yan sa gilid, yung mga gilid na yan. Doon sa loob, yung nilagyan natin na mighty band. So sana dumikit din siya. Ayun, ito na mga kapatid, at naikabit na natin yung carburetor. Hindi ko lang naipakita na sa inyo, kasi wala akong stand na. Medyo nabali yung stand natin, bumigay. So paanda rin natin. Open natin ang ating fuel cap. Okay, tignan natin kung tatagas pa siya. So sana maging maganda yung pag-DIY natin, doon sa ating floater, sa paglagay natin ng mighty band. Ayan ang mighty band natin. Ayan, so start natin. Try natin start. Malalaman natin yung mga kapatid, may balita na lang tayo kung tatagas yung kanyang carburetor uli o hindi.
dito sa ating customer na to, ano. So tatry na lang natin sa kanya o message na lang natin kung okay na, kung wala naging diferensya na pag-uwi niya sa kanila. Kasi sa ngayon okay naman, wala naman tumatagas na, hindi na siya nag-overflow. So baka effective yung ginawa nating paglagay ng Mighty Band. So ayun mga kapatid, tapos na tayo sa Cafe 400. Naging success ang ating gawa dun sa pag DIY natin doon sa kanyang carb. So baka makakuha kayo ng technique, kaunting kalaman doon sa ginawa rin natin. Gawin nyo rin, Mighty Band lang pala ang katapat, okay na. Ayan, medyo satisfied naman ng ating kapatid eh. Oh, dami niyang box. Init. Suli. Ayan. Thank you, ay. Okay, salamat. Ingat. So, ayun, natapos na tayo nga. Palis na siya. Medyo malapit lang naman bukas. Itutuno pa namin kasi yung kanyang muffler. Medyo may backfire. Bukas babalik siya uli para ituno ko naman. May gagawin tayong magic. Lagyan natin ng spark plug na naman sa labas. So, ayun, maraming salamat mga kapatid sa mga nagtapos at nanood dito sa ating video sa paggawa natin ng Cafe 400. Okay, ayan na siya. Riders.